If this is your first time po sa ating church, ito po ang Radiance of God's Glory Global Harvest Church. At kayo po lahat ay welcome dito. Ganon din po sa church natin ngayon. Wini-welcome natin kung meron man po mga VIPs na nandito, second timers, third timers. Kayo po ay welcome sa church na ito. At maging sa mga nasa online din natin, pwede bang kawayan nyo naman sila dyan? Kaway kayo. And may video kasi tayo, no? Kitang-kita po nila kayo. Ayan. Welcome po sa bawat isa sa inyo and we're glad that you're here. Sabi mo nga sa katabi mo, welcome to church, kapatid. Ayan. Ang church po ay hindi isang building. Ito ay pagsasama-sama ng mga mananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Now, meron tayong bagong series for this month of July and ito na po yung second half ng taon na ito. Napakabilis. Ano? At ilang taon na lang, bare months na, kakaway na sa inyo ang Christmas. Ano? Pero, this time, kailangan i-prepare natin ang hearts sa gagawin ng Panginoon. Because I believe sa mga season, talagang kung ano yung kalagitnaan, minsan preparation yun para sa climax na mangyayari sa ating mga buhay. Amen? Alam niyo po, sa ating ngayong pag-aaralan, meron tayong theme that is called We Multiply. Come on, pwede bang sabay-sabayan natin tong sabihin na merong faith, na merong aggressiveness, na merong pananampalataya na mangyayari to sa ating simbahan. Amen? Sabihin mo nga, we multiply. Praise God. Alam niyo po, ang focus naman natin ngayong Sunday na ito at succeeding Sundays ay mabasa natin ang buong Acts chapter 1 at Acts chapter 2. I believe, gusto natin makita paano ba talaga kumilos si Lord sa early church. Kung paano si Lord kumilos noon, we believe na sabi nga rin, di ba, ang early church, mauungusan pa ng latter church. Ibig sabihin, kung ano yung nangyari noon, mas grabe ngayon. And I believe, tayo po ay nasa kapanahunan na kung saan mas padagdag ng padagdag ang taon, nagsasabi lang na papalapit ang pagdating ng ating Panginoon. Amen? And kanina kinanta natin, Hosanna in the highest. Kasi siya muli ay babalik dito sa mundo. At alam niyo po, ang early church, bago sila lumago, bago lumawak ang Christianity, lumaganap sa buong mundo, may nangyari dito sa Book of Acts chapter 1 and 2. At pwede niyo po maging devotion ito sa inyong mga tahanan. Dahil all throughout ng month na ito, pag-uusapan natin ang Acts chapter 1 and chapter 2. Ang Book of Acts po ay isinulat ni Luke, ni Apostle Paul din, kasama rin si Timothy, sa kanilang friend at sinasabi na meron daw mataas na katayuan na si Theophilus. Ang Book of Luke at Acts, connected po yan sa isa't isa, ano? Kung kaya, mababasa natin sa Acts chapter 1, verses 1 to 11, ang ganito. At sabayan niyo po ako sa pagbasa and maaari po sana isa puso natin kung ano yung binabasa natin. Kasi tandaan niyo po, ito yung nangyari sa church bago pumutok yung Christianity, bago lumaganap ang Kristyanismo sa buong mundo. Ito po ang sabi, Dear Theophilus, sinulat ko sa naunang book ang lahat ng sinimulang ituro at gawin ni Jesus. Ito po yung Book of Luke. Hanggang sa araw na inakyat siya sa langit. Bago siya inakyat, binigyan niya ng utos ang mga pinili niyang apostles sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Ano kayang utos yon? Kapag po minsan may utos na hindi na nabanggit dito, meron ng common knowledge si Theophilus tungkol sa utos na yon.
So minsan, wag tayo mag-a-assume po na kapag hindi na isulat sa Bible, parang di naman sinabi, parang yung nagbabasa, walang common knowledge doon. Ano? Or hindi alam kung ano yung utos na yon. Si Theophilus, alam niya na kung ano ba yung utos ng Panginoon na yon. Verse 3, ang sabi sa loob ng 40 days, after maghirap at mamatay si Jesus, nagpakita siya sa mga apostles at sa iba't ibang paraan. At pinatunayan niyang nabuhay talaga siya mula sa kamatayan. Nung time na yon, nagturo siya tungkol sa kaharian ng Diyos. Verse 4, nung magkakasama sila, nagbilin si Jesus sa kanila, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin nyo yung pangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbaptize si John gamit ang tubig. Pero sa mga susunod na araw, mababaptize kayo ng Holy Spirit. Inakyat si Jesus sa langit. Nung magkakasama ang mga apostles at si Jesus, nagtanong sila, Lord, ibabalik niyo na po ba ngayon ang kaharian sa Israel? Verse 7, sinabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo na kailangan pang malaman ang mga bagay na ang Ama lang ang nagde-decide. Pero, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Holy Spirit sa inyo. Magiging witness ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at sa lahat ng lugar sa mundo. Verse 9, pagkasabi niya nito, inakyat siya sa langit. Nakatingin sa kanya ang mga disciples hanggang sa natakpan siya ng ulap. Nakatingin pa ang mga disciples sa langit habang umaalis siya. Biglang may lumitaw sa tabi nila na dalawang lalaking nakaputi. Verse 11, sabi nila, mga taga-Galilee, bakit kayo nakatayo dyan at nakatingin sa langit? Ganyan nyo din siya makikita pagbalik niya. Praise God sa pagkakabasa ng salita ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, itong scripture na ating binasa sa Acts chapter 1, verses 1 to 11, ito yung roots ng Christianity. Bago sila samahan ng Holy Spirit, bago mabasa natin ang Acts chapter 2, na kung saan sa isang pangaral, 3,000 tao yung naligtas at tumanggap sa Panginoon, meron munang Acts chapter 1 verses 1 to 11. Kaya, bago binigyan ni Jesus ang church ng kapangyarihan, mga kapatid, next slide, binigyan niya muna tayo ng misyon. May reason kung bakit po kailangan natin humayo, mag-invite ng mga tao, mag-share ng gospel dahil ito ang misyon na binigay ni Jesus sa lahat ng mananampalataya. Kung ito po ay para lang sa mga disciples niya, natigil na doon ang Christianity at dumating na si Jesus sana. Pero 2,000 years after, andito tayo ngayon sa Pilipinas, naabot tayo ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Amen? Tumanggap tayo kay Jesus. Part pa rin tayo ng inutusan ni Jesus to go and make disciples. At ito yung ating topic po ngayong araw na ito. Walang iba kundi the mission. Sabihin nga natin, mission. Ayan, sa Tagalog. Meron tayong mission sa mundong ito. Si Jesus, after niya pong mamatay sa cross at muling mabuhay, I believe, marami sa atin iniisip na ano kayang ginawa ni Jesus dito sa mundong ito? Sa mga hindi pa nakapagbasa ng Bible. Pero dito, ni-reveal ni Lord ang kanyang kaharian sa mga alagad. Dahil maraming mga Kristiyano po gustong makaranas ng revival,
Pero ayaw naman sumunod sa assignment na gusto niyang ibigay. Gusto natin ng Holy Spirit, pero ayaw naman natin ng komisyon na binibigay niya sa atin. Ayaw natin gumalaw dun sa direksyon na gusto tayong dalhin ng Panginoon. Dito po nagsimula sa Book of Acts, yung pag-ignite, yung pagsimula sa apoy ng mga alagad na mag-preach ng gospel. Ang sabi po, tignan nyo, sa pinaka-last na sentence, sa 40 days daw na ito, na kung saan nagpakita si Jesus sa iba't ibang kaparaanan at pinatunayan na talaga siya ay buhay, hindi siya espiritu dahil nahawakan nila yung kamay ni Jesus, na ipasok nila yung daliri nila sa sugat ni Jesus, sa nail-pierced hands. At ito, tignan nyo, yung last na sentence. Nung time na yon, anong ginawa daw ni Jesus? Sabay-sabay natin basahin. Nagturo siya tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ba ang tinatawag na kaharian ng Diyos? Ito po yung paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isang tao na tatanggap sa Kanya. Ang kaharian ng Diyos, ito po yung paghahari ng Diyos sa mga taong willing na tumanggap sa Kanya, mapa-Hudyo man, mapa-Griego man, nung time na yon, anuman yung race mo, anuman yung kulay ng balat mo. Kung may Pilipino man na sigurong naglayag nung time na yon at napunta doon, narinig yung gospel, magiging part siya ng kaharian ng Diyos kung tatanggapin niya si Jesus. Now, sa ating mga buhay, kailangan po nating intindihin ang kaharian ng Diyos. Kasi kapag naintindihan natin ang kaharian ng Diyos, maintindihan natin yung purpose ng bawat isa sa atin. Ang kadahilanan kung bakit ba tayo tinawag na Christian. Ang kadahilanan kung bakit ka nandito sa lugar na ito. Ang purpose natin bilang Kristiyano ay hindi po para mapunta sa langit lang. Ang purpose natin, higit sa lahat, is to make disciples. Kailangan maipakilala natin si Jesus sa kanila at ang mundo matransform na maging katulad ni Jesus. Amen? Now, pwedeng sabihin nyo, Pastor, parang narinig ko na po yan 1,000 times kahit noon, ang tagal ko na pong Christian, pero yun yung malaking problema sa kapanahunan po natin. Imagine niyo po, may isang tao na kung saan siya po ay nag-aaral, nagpuyat, nag-exam, gumawa ng thesis na makakapal, tapos dumating na yung graduation day. Tumanggap siya ng gantimpala. Pero, tapos na yung graduation, hindi pa rin siya bumababa ng stage. Sinasabihan na siya ng guard, "Uy, umalis ka na dito. Magsasara na yung lugar." Pero hindi pa rin siya umaalis. Alam niyo po, parang ganyan din spiritually ang maraming mga Christians sa kapanahunan natin. Niligtas tayo ni Jesus. Sino dito niligtas ni Jesus? Sino dito ang pinatawad ni Jesus? Sino dito ang pinagaling ni Jesus? Sino din ditong pinagpala ni Jesus? Ito nangyayari, nagiging problema sa maraming Kristiyano, mga kapatid, hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Every Sunday, nandito po tayo, receive. Tinatanggap natin yung Word of God, nagpupuri tayo sa Panginoon, and na-encourage ang bawat isa sa atin sa fellowship natin. Pero ang problema ito, walang lumalabas. Mga kapatid, ang church pwede naging destinasyon natin. Hindi ito yung lugar na kung saan dapat tayong i-launch, i-send to go and make disciples. Hindi po yung pagpunta sa church, ito yung maging purpose natin. Ang purpose natin is actually i-share si Jesus sa labas.
para mas marami pa lalong mga tao ang pumasok. Amen? Now, ito po ang pinakamalaking patunay na mahal natin si Jesus. Ano yun? Sumusunod tayo sa mga utos niya. Ano ang sabi po ng John chapter 14 verse 15? If you love me, anong sabi niya? Keep my commandments. Yung keep, hindi po yan, may commandments kayo, Lord, amin na sa scroll, tatago ko. Hindi po yun. Pag sinabing keep my commandments, gawin mo kung ano yung inuutos ko. Hindi pwedeng sasabihin mong, mahal mo ako, tapos ayaw mo namang gawin yung sinasabi ko. Meron po akong professor, nung ako po ay nag-aaral sa Asian Theological Seminary, at siya po ay lumipas na nitong taon. Siya po rin ay isa sa mga ninong namin sa nasa kasal, kaya lang nagpapagumot po siya at that time. Ang sabi niya sa akin, siya po kasi ay American citizen. Sabi niya, next slide please. A true disciple is someone whose internal love for Jesus overflows into external obedience. Tapos, naalala ko talaga to, yung sinabi niya sa akin, sabi niya sa akin, Jace, kung magpapastor ka talaga, totoo kang disciple. Kung totoo kang disciple, yung pag-ibig mo kay Jesus, hindi pang sarili mo lang. Kailangan na ikukwento mo siya sa iba. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan hindi sa'yo lang, para sa lahat si Jesus. Kailangan, maintindihan po natin na una sa lahat, tayo ay merong assignment. Tungkulin na dapat gawin. May assignment si Jesus sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo niligtas ni Jesus para maging attendees lang sa church, kundi niligtas tayo para magdala ng mga tao sa Panginoon. Hindi po tayo lahat tinawag dito na magpastor. Pero tinawag tayo ng Panginoon para magdala ng mga tao sa Kanya. Amen? Now, tingnan niyo po ang sinabi ng Acts chapter 1, verse 8. Ang sabi dito, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Hindi dito po sinabi na kung gagawin mo to, tatanggap kayo. Kung ikaw ay pastor, tatanggap ka ng kapangyarihan. Hindi po sinabi na kung naging mabuti kang tao, tatanggap ka ng kapangyarihan. Hindi. Anong sinabi ni Jesus sa kanila? Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba daw ng Holy Spirit sa inyo. Ibig sabihin, ang Panginoon yung nagbigay sa atin. Whether or not meron kang skills, parang feeling mo hindi ka naman magaling, si Lord yung nagbigay sa'yo ng kapangyarihan. Akala mo wala. Pero nga ang Diyos ay kumikilos at napakaraming panahon sa ating buhay, hindi lang po natin nare-realize na ang Diyos may nakikita na hindi natin nakikita sa ating mga buhay. Ano yun? Na tayo pala ay pwede niyang gamitin sa ibang mga tao. Na ano po? Next slide please. Anong sabi? Pero tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Holy Spirit sa inyo. Tingnan niyo sabi, magiging witnesses ko kayo or magiging witness ko kayo. Tignan niyo po ito, no? Sinabi niyang magiging witness ko kayo. Hindi niya sinabing magiging witness ko kayo kung o kaya magiging witness ko kayo kapag walang ganun po. Wala rin po sinabi na magiging witness ko asi ganito lang. Anong sinabi niya? Magiging witness ko
kayo. Sabi mo sa katabi mo, kasama pala tayo doon. Bakit? Kasi ito po yung pinanghawakan ng mga Christians every year, every decade, every century, every millennia. At mga kapatid, sa kapanahunan natin, lalong lumalaganap ang Christianity. Maraming mga tao tumatanggap kay Jesus. Pinupuno natin ang langit. Amen? Sa pagdala natin ng mga tao sa Panginoon. Now, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Great Commission na ito na binigay sa atin na magdala ng mga tao sa Panginoon, gawing disipulo niya ang mga tao, hindi po ito trabaho lang ng mga pastors at leaders. Hindi po ito trabaho lang ni bishop, ni pastor, ni leader, o kaya yung matatagal na sa church. Lahat po ng Christians dapat ginagawa ito. Wala kasing exemption, mga kapatid. Walang exemption. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Ano ang sabi? Kaya sige, lumakad kayo at gawin niyong disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ibaptize niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Verse 20, turuan niyo silang sundin ang lahat ng inutos ko sa inyo. So tignan niyo, no? Kailangan, kung paano natin masusundan si Jesus, paano natin masusundan yung inutos ni Jesus? Sabi kanina sa John chapter 14 verse 15, ano yun? If you love me, keep my commandments. Kailangan matuto ang bawat isa na mahalin si Jesus sa kanilang buhay. At pag manahal natin si Jesus sa ating buhay, ginagawa natin yung assignment natin. Anong sabi? Tignan nyo po, tandaan nyo. And this is one of the promises ni Lord, na talagang kasama niya tayo. Anong sabi? Kasama nyo ako palagi. Hindi kapag nagsishare lang. Hindi kapag mabait ka lang. Anong sabi? Tandaan nyo, ano daw? Kasama nyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So up to the end of the age, ang Diyos ay kasama mo kung ginagawa mo yung context. Ano yun? Lumakad kayo at gawin yung disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ito yung assignment natin. Na may purpose ka ngayon. Kung iniisip mo, tinatanong ka, ano pa bang gusto mong gawin sa buhay? May pension ka na ngayon, pwedeng may apo ka na, okay ka na sa buhay. Nakikita mo mga anak mo, masasaya naman sila, ano yung pwede mong gawin? Mga kapatid, hindi hadlang ang edad sa pagpapagamit sa Panginoon. Amen? Nakakita na po ako. Meron po nga akong professor ayaw mag-retire. Gusto pa rin, nagsa-substitute teacher siya kahit 85 years old na siya. Wala pa rin tungkod. Tinatanong namin, ba't ano pa rin kayo? Gusto niyo pa rin magturo? Sabi niya, kasi gusto ko mag-train ng mga taong ma-disciple para sa Panginoon. May mga kakilala rin ako, mga kabataan pa. Hindi pa alam kung paano magbasa ng English, medyo pa utal-utal pa. Pero sabi nila, gusto kong maggamit ako ni Jesus sa ibang mga tao. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ang tanong, madalas iniisip natin, mga disciples yun ni Jesus syempre. Kaya siguro special sila. May nakita si Jesus sa kanila na talagang potential nila. Aba, sino at ano po ang background ng mga disciples?
Pag tinanong niyo po ako at binasa natin ang Bible, makikita niyo po na mga mangingisda lang, sina Pedro, sina Juan, sina James. Mangingisda lang yung mga yun eh. Si Matthew, ano siya? Isa pong tax collector. Na nung time na yon, ang background niya bilang tax collector, hindi po maganda. Kasi ang mga tax collector nandadaya. At kapag hindi nila kursunada ang isang tao, talagang pinagtitripan ho nila. Pinapalaki nila yung singil kesa sa maging patas sila. Ganun ho yung mga trabaho nila noon. Hindi ho rin magaganda yung ibang background nila. Hindi naman ho sila nakapag-aral ng teolohiya, katulad ni Paul. Hindi naman din sila kabisado talaga ang lahat ng pages sa Bible. Hindi rin naman sila napakagaling magsalita. Actually, si Pedro pa nga mayabang. Tapos yung magkapatid na Juan, anong tinawag ni Jesus? Anak ng kulog. Bakit? Kasi laging galit. Alam niyo po, yun ang background ng mga disciples. Wala naman talaga silang mapapatunayan sa kanilang mga buhay. Pero ito, no? Mga kapatid, hindi talent yung hinahanap ni Jesus. Ang hinahanap ni Jesus, dalawang bagay. Ano yun? Availability at obedience. Basta willing ka sumunod. Uunahin mo. Uunahin mo siya sa buhay mo. I believe mga kapatid, kung mahal natin ang isang tao, maiiba yung hierarchy or pagkakasunod-sunod ng priority sa ating mga buhay. Kung mahal mo, ipaprioritize mo. Amen? Kaya pag sinabing, mahal ko ang family ko kesa mga kaibigan ko, meron kayong gathering ng kaibigan mo, tas yung family mo, nagyaya din. Sabay. Sinong unahin mo? Dahil sinabi mo mas mahal mo yung family mo? Yung family mo. Amen? Kasi bakit? Kung mahal mo, ipaprioritize mo. Ibig sabihin, you will make yourself available. Kaya pag sinabing, gawain sa Panginoon, aba, uunahin mo. Magiging available ka. Amen? Kaya marami sa atin, ganun, gustong sumunod kay Lord, kaya lang, available ba talaga tayo? Napaprioritize ba natin ang tungkol sa Panginoon? Willing ba tayong mag-obey sa Kanya? Willing ba tayong sumunod sa sinasabi ng Panginoon? Talaga bang willing din tayong mag-sacrifice? Kasi obedience comes with sacrifice din, mga kapatid. Hindi madali ang sumunod. Tama ho ba? Madali mag-utos, pero kapag susunod, yun ang napakahirap sa maraming mga Pilipino rin. Pero tandaan nyo po, walang mahirap kung mahal mo ang Panginoon. Acts chapter 1 verse 8, ating muling basahin. Pwede po bang basahin natin na may malakas na tinig? 1, 2, 3, go. Now, tignan niyo po maigi. Analisayin niyo po maigi yung sinabi dito ng Panginoong Jesus sa mga alagad niya. Magiging witness ko kayo, ang sabi ni Jesus. Ibig sabihin, hindi po sino mang tao ang pumili na maging witness sila ng Panginoon. Hindi anumang bagay sa mundo ang pumili sa kanila. Hindi tayo yung pumili na gawin na maging witness tayo sa maraming mga tao sa buong mundo.
Sino yung pumili sa atin? Si Lord ang pumili sa iyo na gawin mo yung bagay na ito. Hindi ka ni Lord pinipilit, pinili ka. Ibig sabihin, sa lahat ng mga Kristiyano, alam niya na merong kakayahan na magdala ng mga tao sa Kanya. Pastor, bulag po ako. Di anyayahan mo rin mga kapwa, bulag. Bata pa po ako. Di anyayahan mo mga kapwa, bata. May sakit po ako. Di anyayahan mo rin mga kapwa, may sakit. Di pa po ako graduate. Di anyayahan mo rin mga di rin nakagraduate. Ganito lang po trabaho ko. Di, yung ganyan lang din trabaho, yung invite mo kay Lord. Amen? Pero dahil bakit? Kaya natin ito ginagawa? Dahil pinili ka. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka. Hindi ka magiging witness ni Bishop Purdy. Hindi ka witness ni Rev. Witness ka ng Panginoon. Si Lord yung pumili sa bawat isa sa atin. Kaya ano ibig sabihin ng witness na ito? Next slide please. Ang ibig sabihin po ng witness ay ano? Tayo ay magpatotoo. Naulit ko po, ang witness, pinapatotohanan natin ang bagay na sinabi o nakalagay sa Biblia o anuman yung na-experience natin kay Jesus. Para po makita natin maigi yung context ng Acts chapter 1, no? Ulitin ko po sa inyo, ang Acts chapter 1, makikita natin ang context sa previous na sulat ni Luke kay Theophilus. Luke chapter 24, tignan niyo po ito, verse 46 to 49. Ano po kaya ang sinasabi dito? Pwede po bang basahin ng lahat ng babae sa lugar na ito? Come on, 1, 2, 3, go. Sinabi niya sa kanila, ito ang nakasulat, kailangan magdusa at mamatay ang Christ at mabubuhay siya ulit pagkatapos ng 3 araw. Sa pangalan niya, ipipili siya sa pagsisisi at papatawagan ng mga kasalanan sa lahat ng bansa, simula sa Jerusalem. Verse 48, lahat naman ng mga kalalakihan natin. 1, 2, 3, go. Witness kayo. Okay, mga lalaki, galingan natin. Pwede bang sabay-sabay naman tayo? Come on, 1, 2, 3, go, ulit. Witness kayo ng mga bagay na to. Ipapadala ko sa inyo ang pinangako ng tatay ko. Kaya magstay lang kayo dito sa city hanggang mabalot kayo ng kapangyarihan galing sa langit. Tignan nyo, no? Ang sabi, magiging witness daw ang bawat isa sa kanila. Testigo sila. Sila yung magpapatotoo. Hindi sila lawyer. Hindi po sila debater. Hindi sila professor. Ano sila? Witness. Sabihin nga natin yon, witness. So pag sinabing witness, ano ba ito? Ano ba yung ginagawang witness? Ito yung mga sinasabi niya, yung mga nakita niya. Sinasabi niya yung mga naranasan niya. Amen? So, ano ibig sabihin nito? Kung binago ka ni Jesus, ikwento mo. Hindi, naisip natin, Pastor, wala naman ako ng panahon ni Jesus eh. Paano ako magiging witness? Ito rin, problema. Marami sa kapanahunan po ngayon, hindi na naniniwala sa Bible. So kung sasabihin mo sa kanila yung Bible, una nga, di nga nila pinapaniwalaan yun eh. Ano ang most powerful tool para makapaghikayat tayo ng mga tao sa Panginoon? Anong sabi din Jesus? Magiging witness ko kayo. Ibig sabihin,
kung may ginawa si Jesus sa buhay mo, ikwento mo. Sabi mo sa katabi mo, ikwento mo. O ito, sino mga pinagaling ni Jesus sa lugar na ito? Sino nakaranas ng revival sa lugar na ito? Okay, kung naranasan nyo yun, ikwento mo. Kailangan pa ba tayo turuan paano magkwento? Hindi na, di ba? Kasi sa totoo lang, lagi nating ginagawa yon araw-araw. Tinanong ka ng nanay mo, nung ikaw ay kinder, grade 1, kamusta? Ano nangyari sa school? Yung pinaka-memorable, yun yung kakwento mo. Ngayon, ano yung pinaka-memorable sa relasyon mo sa Diyos? Amen? Kaya ikwento mo. Yan ang pagiging witness. Ang pagiging witness, hindi yung marami kang kabisadong verse. Amen? Ang pagiging witness, kung ikwento mo, next slide, kung paano ka iniligtas ni Jesus. Paano kumilos si Jesus nung time na ikaw ay lugmok sa problema? Paano kumilos si Jesus sa'yo nung parang gusto mo nang magpakamatay? Paano kumilos si Jesus sa buhay mo nung wala ka ng pag-asa? Aba, ikwento mo. Kaya ito, no? Dito ko po nakita, next slide, na hindi mo kailangang maging pastor o Bible scholar ka para maging witness. Amen? Kasi yung mga disciples, hindi naman sila merong mga diploma, graduate sila ng sophisticadong school. Walang ganun. Anong meron sa kanila? Sila lang ay tinatawag na witness. Kaya, para sa atin, kung tayo ay merong isi-share sa mga kaibigan natin, ka-schoolmate natin, friend natin sa trabaho, o kaya kung ikaw ay employer, yung employee mo, sinesharean mo ng witness na ginawa sa'yo ng Panginoon bilang witness. Sinishare mo yung mabuting ginawa ni Jesus sa buhay mo. At ito po ang mahalaga sa lahat. Next slide. Ang pinaka-powerful na testimony, hindi po yung perfect life na parang di ka na nagkakaroon ng kasalanan, di ka nagkakasala. Ito no, ang pinaka-powerful testimony ay ang changed life. Kasi alam ko po, wala makakapagpabago sa isang tao. Marami ako naririnig kahit sa TikTok eh. Mag-boyfriend pa lang tayo, ganyan ka na. Mag-asawa na tayo, lumala ka. Sabing ganon. Meron naman. Nung bata ka, hindi ka naman ganyan. Ngayon tumanda ka, naging ganyan ka. Sabi nung bata, sabi nung anak, di mo lang alam. Ganito na ako noon pa, sabing ganon. Alam niyo po, hindi pwede talaga mabago ang kaisipan at puso ng isang tao, kundi ang Diyos ang magbago nito. Amen? Kaya, ano ang pwede nating i-share sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kapatid, o kung sino man yun? Hindi po ang perfect life. Dahil bilang Kristiyano, alam natin sa ating buhay, hindi naman talaga tayo perpekto. Pero we have a perfect God na nagbabago ng buhay. Kaya, madalas sa atin, ganito, no? Pwedeng nanonood tayo sa YouTube, Facebook, dami nating napapakinggan, sermons, podcast, o kaya nakikinig ka ng kung ano-ano, mga music, ganyan. Puro tayo receive, listen, no? Laging ganon, pakinig ng pakinig. Kahit dito sa church, pag Sunday, mayroon pang afternoon service, dadaluhan mo rin. May Tuesday tayo. Walang masama dun. Pero hindi ka lang dapat puro receive. Kailangan din, nagbibigay ka.
kailangan hindi ka puro receive, kailangan meron ka ring give. At paano ka nag-give? Kapag ikaw ay nag-share sa iyong kapwa tungkol kay Jesus. Kaya, ang tanong ko sa bawat isa po sa inyo, kailan ka nag-share tungkol kay Jesus? Kailan yung time na yon? Pwedeng sabihin mo, Pastor, parang 5 years ago pa ata yun. Pandemic season. Pastor, parang bago mag-pandemic, mga 7-8 years ago. Ito po sinasabi ko sa inyo ngayon. Baka nakalimutan natin na pinili tayo ng Panginoon. Kung di mo gagamitin yung gift na binigay sa iyo ni Lord, na pinagkatiwalaan niya rin tayo na maghikayat ng mga tao sa Panginoon, meron siyang ibang gagamitin. Pero, nakakapag-doubt na ngayon kung mahal ba natin si Jesus. Kasi bakit? Anong sabi nga niya? If you love me, keep my commandments. At ang utos niya, ano yon? Magikaya tayo ng mga tao sa Kanya. Maging witness tayo ng Panginoon sa mga tao. Amen? Kaya gawin natin to. Halimbawa, meron kang angkas driver, pag pumapasok ka sa school, o kaya sa trabaho, nakakausap niyo ba yung mga driver do? Sometimes, di naman kailangan necessarily invite mo agad sa church eh. Pwede namang sharean mo rin sila eh. Tapos sabihin mo lang sa huli, yung church namin, dyan sa Sampaloc, Leyte del Sur. Radiance. Ganun lang. Di ba? Minsan, iniisip natin, parang napakahirap. Pero I believe kung in love ka sa Panginoon, yun lagi yung magiging bukang bibig mo. Pangatlo, last but not the least, tayo po ay dapat kumilos. Sabihin mo sa katabi mo, kumilos ka. Huwag kang matulog. Dahil bakit? Tingnan nyo, no? Ano ang sabi po ng Acts chapter 1, verses 9 to 11? Sabay-sabay nga natin ito basahin muli. Sabi po, pagkasabi niya nito, inakyat siya sa langit. Nakatingin sa kanya ang mga disciples hanggang sa natakpan siya ng ulap. Nakatingin pa ang mga disciples sa langit habang umaalis siya. Biglang may lumitaw sa tabi nila na 2 lalaking nakaputi. Tapos verse 11, anong sabi? Sabi nila, mga taga-Galilee, bakit kayo nakatayo dyan at nakatingin sa langit? Kung paano nyo nakita si Jesus na inakyat sa langit, ganyan nyo din siya makikita pagbalik niya. Imagine ninyo, nakatingin lang silang ganyan sa langit. Naghihintay. Yung iba sa atin, nakatingin sa langit. Iba naman sa atin, nakayuko. Yung nakayuko, hindi mo alam, tulog na pala. Hindi na gumagalaw. Katulad nila, tinan mo, mukhang kabaligtaran eh. Sa kanila naman, nakataas, nakaganyan sila. Hindi sila gumagalaw. Hanggat meron tumapik sa kanila. At yung tumapik sa kanila, nagsasabi na ganito. Ano yun? Parang ganito lang po, Jay's version. Next slide, please. Tapos na ang panonood. Panahon na para kumilos. Kaya, kung may katabi ka dyan, nakayuko, at tingin mo tulog na, sabihin mo naman sa kanya, tapos na ang pagtulog. Panahon na para kumilos. Hindi habang buhay, makikinig tayo. Kasi kailangan may pagkilos. Alam niyo po, sa Bible, kahit sa Old Testament, even sa New Testament, yung spring of living water
Si Jesus yun eh. Sa kanya galing yung buhay. Pero, ang sabi, streams of living water daw will flow. River. Tayo mga mananampalataya, kung nasa sa atin si Jesus, dadaloy mula sa atin yung tinatawag na river. Ano yung river na yon? Spiritually speaking, mga kapatid, ginawa tayo ni Lord na parang river. Ano yon? But river. Pag river po, gumagalaw yan. Tuloy-tuloy. Nagfo-flow. Ibig sabihin, kung ikaw pinagpala ng Diyos, next slide please, ikaw ay magiging blessing sa iba. Kung pinagpala ka, pagpapalain ng iba, gamit ka. Amen? Kasi, tandaan niyo po, hindi niyo pwedeng ibigay ang bagay na wala naman kayo. Amen? Kung magpapasaya ka ng isang tao at hindi ka masaya, hindi mo mabibigay yung kasiyahan na yun. Amen? So kung pinagpala ka ng Panginoon, pinagpala ka niya para maging pagpapala sa iba. Kung niligtas ka ng Panginoon, gagamitin ka niya para iligtas ang iba. Kaya nga streams of living water will flow sa mga tao na yon. Ano ibig sabihin nun? Kung ikaw ay disciple ng Panginoon, may kausap ba akong disciple ng Panginoon dito? Kung ikaw ay disciple, gagamitin ka ng Panginoon para mag-disciple din ng iba. Kaya ito yung panahon na dapat kumilos at huwag matakot. Gawin mo lang kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Sabi kanina, maging witness ka. Hindi mo kailangan sabihan ng verse, hindi mo kailangan sabihan ng isang buong chapter, hindi kailangan kabisado mo word for word at iba't ibang translation pa. Hindi kailangan. Kwento mo lang, paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Tignan nyo. Minsan, pag may nakasabay kayo, kwento nyo, paano kayo binago ni Lord. Sabihin mo na, dati alam mo, late ako pumasok noon lagi sa trabaho eh. Pero nakonsensya ako ng Panginoon na pumasok ng maaga. Siya naman, binago siya ni Lord. Pero alam mo, nataniman na yun. Na nagbabago ang Diyos ng buhay. Unti-unti, hanggang sasabihin mo naman sa Kanya, tas alam mo, dati rin, di rin maganda ugali ko, tapos ganito ko, buhay ko dati, ganyan. Pero hindi ko alam. Tinanggap ko si Jesus sa buhay ko. Sinuko ko buhay ko sa Kanya. Siya yung nasunod. Binago ako ng Panginoon. Hindi kailangan may kabisado kang verse. Ang sabi ni Jesus, magiging witness ko kayo. Sino dito gusto maging witness ni Jesus? Amen? Kaya majority po sa dumadalo ng church at Christian sa mundo, tingnan nyo to kaya ka naging Christian, I believe, may nag-invite sa inyo or pwedeng may nagsimula ng gawain sa bahay nyo, sa barangay nyo. Tapos may nag-anyaya sa iyo, tara punta ka dito. Di ba? Alam ko majority sa atin ganun, hindi naman yung napanood mo lang sa YouTube or Facebook si Bishop, dumalo ka na. O kaya wala namang ibang nag-share sa'yo na naginip ka lang, tumanggap ka na kay Jesus. Wala namang, bihira naman yun eh. Pero ito, alam ko nandito ka sa lugar na ito kasi may mga taong hindi nagsarili ng mabuting balita ng Panginoong Jesus. May mga tao na talagang dahil mahal na mahal ka nila, binanggit nila sa iyo kung ano yung pwedeng gawin ni Jesus sa buhay mo. Dahil mahal na mahal ka nila, shinare nila kung sino yung nakapagpabago ng buhay nila.
Kung nakaka-feel ka na hindi ka mahal ng kahit sino man sa paligid mo, naramdaman mo yung pagmamahal ni Jesus kasi may nag-share sa'yo tungkol sa Kanya. And ito yung challenge ko sa inyo ngayong umagang ito, mga kapatid. Challenge this week, simula bukas o mamaya. Ang Sunday po kasi, alam nyo ba yun? Ito yung first day of the week. Pag tinignan sa kalendaryo, di ba? Sunday, left side. Ito yung unang araw. But for this week, mga kapatid, bakit hindi ka manalangin para sa isang tao? Kung anak mo yon, gusto mong dalhin sa Panginoon, kung mahal mo sa buhay yon, kapitbahay mo, sino man yun, kaklase mo, ka-schoolmate mo, or katrabaho mo, boss mo, teacher mo, kahit sino man yun, panalangin mo siya kay Lord. Sabi mo, Lord, tulungan niyo po ako. Paglapit ko sa Kanya, may share ko po yung testimony niyo sa buhay ko kung paano ka kumilos sa akin at madala ko po sana siya sa iyo. Isang tao lang. Di kailangan 5, di kailangan 10, ilan lang? Isa. Pinakamaliit yan. Mahirap yung kalahati, ano? Isang tao lang. Isang tao lang. Sabi mo sa katabi mo, isang tao lang. I-share mo yung testimony mo, yung pinag-pray mo na yon, i-share mo yung testimony mo sa Kanya. Paano kumilos ang Diyos sa'yo? Amen? Tapos, pagkatapos nun, invite mo rin yung isang tao na yun. Huwag kang matakot. Kung sabi niya, busy ako okay lang. At least nagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon. Yun yung mahalaga. Nagagawa natin. Kung di mo man ma-invite, si Lord yung kumilos dun sa tao na yun. Tandaan nyo nga ito, no? Hindi nyo mababago ang isip ng isang tao. Hindi nyo mapapadalo sa church ang isang tao. Kung hindi ang Diyos talaga yung kumausap sa puso nila. Kailangan, kaya ka nandiyan dyan sa trabaho mo, sa school mo, hinihintay ni Lord na ikaw yung mag-reach out sa kanila. Amen? Walang pressure. Sabi mo sa tabi mo, walang pressure. Usapan to. Okay? Walang pressure. Isa lang. Hindi kalahati. No? Hindi 1.5. Isa lang. Amen? All for God's glory. Kaya kung nakikita natin, ang ating mga sarili, parang ang hirap gawin ito. Yung kinanta natin kanina, pwede kasing hindi pa ayos ang ating puso. Mahirap din ho kasi mag-anyaya sa church. Di ba? Kung wala naman tayo, katulad sabi ko sa inyo, kung wala kang kasiyahan sa iyong puso, paano ka magbibigay ng kasiyahan sa isang taong nalulungkot? Kung wala kang kapayapaan, paano ka magbibigay ng kapayapaan sa isang taong walang kapayapaan? Kailangan meron ka muna nun. Kanina, kinanta natin yung bridge ng Osana. Heal my heart and make it clean. Kasi hindi magiging malinis yung puso ng mga taong share-sharean mo kung ikaw muna hindi rin malinis. Amen? At hindi rin mabubuksan yung mata, spiritual, na mata ng mga taong share-sharean mo kung yung sarili mong mata, bulag, spiritually. Kaya tinin nyo, kinanta natin din, open up my eyes to the things unseen. At hindi mo rin magagawang, hindi rin yung mga tao na yun na share-sharean mo, magagawang mahalin si Jesus kung ikaw hindi mo rin mahal si Jesus. Ito yung napakalaking problema. Alam ko, kaya hindi mo nagagawang mag-share, pwedeng isa sa problema, yung sinasabi ko na yun. Baka hindi mo rin talaga totally mahal si Jesus. Magiging totoo lang ako.
Kasi hindi mo pwedeng i-impart yung bagay na wala ka. Paano nila mamahalin si Jesus kung hindi mo mahal si Jesus? Amen? Kaya, sabi dun sa lyrics, show me how to love like you. Pakita mo sa akin kung paano magmahal katulad mo. Amen? At kung ano yung nakakadurog sa puso mo, ganun din sa akin. Break my heart for what breaks yours. Alam niyo po, yung bridge ng song na yon, dun po ako na born again noong 2008. So ilang taon na yon? Halos 18 years na, no? Tama ba ako? 18 years ago na pala halos. Diyan ako nakaupo sa ni Rachel, parang ganun, Tapos kinakanta yun ni, sino ba ang worship leader noon? Ate Rodora Poblete ata noon. Sabi niya, kumakanta siya noon, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Yung lyrics na yun actually, lumapit ako kay Lord noon. Sabi ko, Lord, yung mga tao sa paligid ko, nararanasan nila yung pagbabagong buhay, nararanasan nila yung pag-ibig mo. Nakita ko, Lord, kumikilos ka sa mga magulang ko, paranas mo rin sa akin yun. Bakit? Kasi kailangan mabuksan yung spiritual na mata ko, mabago yung puso ko. And tayo, hindi tayo makakalapit kay Lord kung hindi tayo mababago. Kundi rin tayo willing magpabago. This morning, in-encourage ko kayo. Kung gagawin natin yung challenge na ito, kailangan lumapit tayo sa Panginoon. At katulad ko, na nung 18 years ago na yun na lumapit kay Lord, sa lyrics ng song na ito, magpabago din talaga tayo ng ating buhay. Amen? Come on, let's sing that song. Tayo po lahat ay tumayo. Heal my heart, make it clean. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Kung ikaw yon, kapatid, na nangangailangan ng bagong puso, Break my heart for what breaks yours. bagong commitment sa Panginoon, Everything I am for your kingdom. kantahin mo ito sa Panginoon by faith. As I walk from earth into eternity. Come on, lift your voice. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me.
Nandito siya sa lugar na ito. Hosanna. Kahit hindi mo nararamdaman, nandito ang Panginoon. At ngayon, nagkakaisa tayo sa pangalan niya. Ang sabi ng Bible, kapag nagkakaisa, 2 o 3 tao sa pangalan ni Jesus, andiyan siya. Hosanna in the highest. Kaya kung willing kang magpabago ng iyong puso sa Panginoon, sabihin mong baguhin ng Panginoon ang iyong puso. Kung meron man dito sa lugar na ito, feeling mo ang dumi-dumi mo. Ang dami mong kasalanang nagawa pagkukulang sa Panginoon. Kapatid, ayaw ng Panginoon manatili ka sa kalagayan na yan. Gusto kanyang linisin. Kaya lumapit ka sa umagang ito kay Lord. Sabi mo, Lord, linisin niyo po ako. Kung ikaw yun naman, kapatid, na parang feeling mo wala kang kapayapaan sa iyong puso. Wala kang kapayapaan sa iyong isip. Binabagabag ka lagi ng maraming mga kaisipan tungkol sa future, natatakot ka, nade-depress ka sa mga nangyari noon, ang hirap din makatulog para sa iyo. Sabihin mo, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kapayapaan. Kung ikaw rin yon, kapatid, na dumalos sa lugar na ito, at meron kang unforgiveness sa iyong puso, ang hirap magpatawad at may tao ka pang hindi rin talaga napapatawad sa mga panahon na ito. Nihikayat kita, kapatid. Gusto kang gamitin ng Panginoon. Pinili ka niya. Kaya, kung paano ka pinatawad ng Panginoon, mag-release ka rin ng forgiveness sa mga taong nakasakit sa iyo. Lord, we thank you. Because sa umagang ito, alam namin, Lord, yung totoong fruit ng iyong salita. Makikita sa mga pagkilos namin. Lord, we believe that this day is a day na nagbabago ka ng buhay. Ikaw yung nagbabago ng puso namin para rin mabago ang puso ng iba. Lord, we believe gagamitin nyo ang bawat isa sa kanila sa kapanahonan na ito para magdala kahit isang tao lang sa inyo. At Lord, tulungan nyo po kami. We believe sasamahan nyo po kami at ang pamunuan din ng church na ito sa pag-expand ng church. Lord, we believe walang imposible sa inyo. Lord, we claim a new place for our church para marami kami lalong madala sa iyong iglesia. Lord, dalangin namin, pag-apuyin niyo palalo ang aming mga puso sa pagdala ng mga tao para sa iyo, Panginoon. And excited kami, Lord, sa gagawin niyo pa sa aming buhay. In Jesus' name, amen and amen. Kumapalakpakan natin si Jesus once more.